Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Matatapos na naman po ang buwan ng Abril at nalalapit na po ang buwan ng Mayo. At syempre alam naman po natin na tuwing Mayo 1 ay may pinagdiriwang tayo na isa sa mga pinakamahalagang okasyon sa bansang Pilipinas. At yun po, ang Labor Day. Kung kaya't mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama po natin ang ating Municipal Public Employment Service Office Manager. Sabay-sabay po nating i-welcome si Ma'am Abilene M. Benedito. So ayun po Ma'am, magandang umaga po at welcome po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating mga viewers at listeners as well as sa iyo, Jong. Thank you so much sa pag-invite sa akin sa inyong programa. Mas dapat pa po kami mag-thank you po sa inyo, Ma'am, kasi alam po namin na napaka-busy po ninyo. Napakarami po ninyong ipine-prepare para po sa ating mga kababayan dito at nagpa-unlock pa rin po kayo ng interview sa amin. So ayun, Ma'am, una po, tatanungin po kita, kamusta po kayo? Kamusta bilang isang manager po ng M-Peso? Ayun, mabuti naman kasi nga yes, 'di ba, sa kapag nag-handle tayo ng isang opisina, kapag yung ating mga kasamahan sa office ay masisipag, ganyan, di ba? Yeah, opo. Kasi yung mga kasamahan ko sa office talagang wala akong masabi. Talagang isang mo lang, i-assign mo sa kanilang task, talagang magagawa nila. Opo. Kaya hindi na nila, kumbaga, konti lang yung guidance na binibigay ko sa kanila. Then, yung task talagang successful. Yes, and that's good thing to hear po, Ma'am, no, na syempre sa lahat ng opisina ay napakaganda po na may inisyatibo ang bawat isa. So, syempre, Ma'am, ngayon nga po, katulad po ng nabanggit ko po kanina, at parating na naman po ang buwan ng Mayo. And every May 1st ay ating ipinagdiriwang ang Labor Day. That's very basic holiday po sa mga, especially sa mga estudyante. Alam natin kapag May 1, that is a holiday. Syempre, tayo bilang isang mga kawani ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, ipinagdiriwang din natin ang Labor Day. May mga konting katanungan lang po kami, Ma'am, para syempre malaman po namin kung ano po yung mga inihanda ng inyong opisina sa darating po na nabanggit na pagdiriwang po. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit po mahalagang ipagdiwang ang Labor Day? At ano po ang kahalagaan nito para sa mga manggagawa dito sa bayan ng Brooks Point? Ayun. So, gaya nga nasabi mo kanina, Jong, no? Yung Labor Day para kasi sa atin, sa iba, lang to, isang simpleng holiday, yes, diba? Po. Holiday lang, so araw ng pahinga, ganyan, walang pasok para sa mga estudyante. Pero alam mo ba yung Labor Day para sa ating mga kasamahan sa private sector? Tuwang-tuwa sila kapag Labor Day. Kasi nga, diba, holiday, ibig sabihin nun, double pay, yes, diba? So, ganon. So, kidding aside naman, bakit natin, importante or mahalaga na ipagdiwang natin yung Labor Day? Sapagkat ito po yung araw na kung saan bilang pagkilala doon sa mga contributions tsaka sacrifices ng ating mga manggagawa. Hindi lamang dito sa bayan ng Brooks Point as well as sa buong bansa, 'di ba? Sa bansang Pilipinas. At dito naman sa bayan natin sa Brooks Point, ito kasi yung pagkakataon na kung saan mabigyan pansin yung mga kapakanan, yung mga karapatan ng mga empleyado. Hindi lamang sa public sector, as well as syempre yung ating mga kasama sa private sectors dito sa bayan ng Brooks Point. At saka syempre naglaan tayo ng araw na kung saan mapasalamatan at mapasaya sila dito po. Dito kasi sa atin sa Brooks Point, it's our second time na magsa-celebrate tayo ng Labor Day. So, ayan po, marami tayong inihanda sa ngayon, this year, para sa kanila. And we really can't wait po na ma-experience po natin yon. At kung hindi po ako magkakamali, ang Labor Day ay isi-celebrate po natin siya sa susunod po na Friday po, Ma'am, no? Yes, opo. So, ayun po, gusto po nating malaman kung ano-ano po yung mga nakahandang programa at aktibidad ng M-Peso sa darating na nasabing Labor Day. Saan po ito gaganapin? Last year kasi, isang araw lang yung prepare natin. But this time, meron tayong week-long na celebration. Okay, so, kada araw may iba't ibang activities na inihanda yung M-Peso.
And yun na nga, may listahan nga ako dito kasi nga baka may makalimutan ako no activity. Sige po, ma'am, i-share po ninyo, ma'am. I-share po ninyo. I-share ko yung mga ano. So, meron pa rin kaming online contest, kagaya okay last po. time na tinatawag naming pesography. Peso, from the word peso. Pesography, photography contest. Opo. Na kung saan pinapakita dito yung mga larawan ng ating mga empleyado or ng Opo. mga workers dito sa atin sa Brooks Point. And then, meron din kaming yung another online contest namin is yung promotional video. Ewan ko last time kung nakita nyo po sa sa Facebook yung of course challenge namin last year. Opo. So this time naman in a fun and exciting way naman meron kaming promotional video na kung Opo. saan ipopromote ng mga sumali, yung mga from different establishments yung kanilang mga products or services, 'di ba, na ino-offer. So yun po yung mga ino-offer na yun yung mga online contest namin. So sa darating po na April 28 naman, next week Yes, next week po. April 28, magkakaroon po tayo ng Labor Day poster making contest. Okay Na po. kung saan meron tayong actually nakabata yun sa tema. Opo. Yung tema ng ating Labor Day this year is Disenteng Trabaho para sa lahat, iisang hangarin sama-samang mararating. So ito po ay open to all. Then Okay meron po. tayong hindi lang kasi siya hindi natin siya for workers. So lahat na may talent pagdating sa Okay 'di po. ba? Paggawa ng poster at gaganapin pala ito sa ating God God building, building. sa God Hall natin. Then next natin for the next day, April 29, magkakaroon naman tayo nitong One Day Basketball League. Okay po. Oo, na meron tayong 8 teams. Siguro do I have to clarify pa Yes yung po, mga- go ma'am. Go ahead po. Go ahead Yung po. nakaraan kasi nagkaroon tayo ng parang konting lang naman, no? Konting problema kasi ang dami palang gustong mag-join sa Apo. ating sa ating One Day Basketball League. Yes po. Pero yun na nga, kasi one day lang yung na-prepare natin. So, kailangan nating mag-limit sa 8 teams. Yun. So, yun po, no? Ang aming tanggapan po ay aming pinost na yung kumbaga yung Apo, advisory matagal na mga po, no? yung ating mga contest last parang first week pa na Yes po. first week pa ng April. Tapos pina-repost ko lang siya kasi parang kulang pa siya ng isang team. Na Yun isang kaso slot. lang maraming nagka-interest pala, marami Apo. pang gustong sumali kaya yun na nagsara na yung ating registration. Apo. So, pagpasensyahan nyo na po. Siguro babawi tayo sa mga susunod pa Susunod pang natin. taon. Yes Apo. po, ng mga activities. Yan po. Ayan po pala yung ating One Day Basketball League ay syempre gaganapin sa ating event center. Diba? Bongga. Oo, Event sa center. April 29. Okay po. Ayan po. Sa April 30 naman, a day before ng ating Labor Day celebration is yung ating Color Fun Run. Okay Ayan. po. Mag-join ka, Jong. Pag-isipan ko, ma'am. Opo. Kapag kaya na ng aking mga paa. Ayan. Go po. Ayan naman po ay magsisimula sa ating old municipal Hall. building Apo. hanggang dito sa event center. Paano po ang ruta nun, ma'am? Sa Dito sa tayo- Buligay po ba tayo dadaan or dito po sa highway? Dito tayo sa highway. Okay dadaan. po. So nakipag-coordinate na rin naman tayo sa ating traffic office, no, municipal traffic Yes po. office, tsaka sa sports, Sa sports office. and MDRRMO. So ayan po yung ating mga katuwang dyan. So maraming salamat po sa inyo. And hopefully kasi yung slots namin sa Color Fun Run kasi Apo. marami pang slots available. Okay So pwedeng mag-join. Pwede pa. Kailan po ang deadline nito, ma'am? Wala naman po Wala deadline. naman, oo. Kasi that day din yung yung talagang final registration din. Yes so po. Pero ito kasi actually is for we are prioritizing yung mga empleyado. Okay syempre. po. Empleyado po. So pwedeng public and from private. So yan po, no? And then syempre right after that, April 30, yung ating May 1 na. So holiday yung May 1. So baka naman 'di ba? Maraming umattend sa ating Magkakaroon po tayo ng tinatawag naming local workforce parade. Invited po natin diyan yung ating mga from public and private sector nga po ng mga establishments, ganyan. Ang ating parade ay mag-start sa Rotonda. Yes po. Opo, Rotonda hanggang event center. And doon na po yung pinaka-highlight ng ating event which is yung search. Okay po. Opo, search for Labor Day
Mr. and Miss Labor Day 2026. Diba? Opo. At saka yung ating modern dance competition. Siyempre maraming inihanda, yung hindi lamang po yun, meron tayong mga raffle draws. Ay, Diba? excited tayo dyan. Tayo dyan. Tapos syempre, may mga foods din tayo for the participants. So, ayan po. Diba? Yung mga... And lastly pala, actually, meron kaming first time na gagawin this year. Kasi nga, ito yung second time na celebrate natin dito sa Brooks Point, yung Labor Day, diba? Yung, meron kaming top 10 outstanding establishments. Top 10 outstanding establishment. In the private sector po ito, na kung saan sila po yung naging partners namin pagdating sa referral and placement. So, sila po yung in job, job placement for year 2025. So, sila po yung maraming naibigay na mga data na na-hired dito sa atin, sa bayan ng Brooks Point. So, yun po, abangan po natin yan sa darating na May 1. Yan po yung aming mga naihandang mga events this year. Napakaraming activities po na inihanda ng M-Peso. So, starting po ng April 28. 28. Yes. The celebration of Labor Day is a week-long activity and matagal na po siyang na-post, Mama, no? Yes. So, kaya po, panawagan po sa lahat po ng mga kababayan po natin na don't forget to follow the official please. Facebook page of Municipal Public Employment Service Office, LGU Brooks Point. Kasi sayang po, napakaraming mga activities na pwede po nating ma-enjoy. And of course, Mama, no, take this opportunity to promote as well. Ano pa po ba mga makikita natin sa Facebook page ng M-Peso? Andyan po yung mga tupad profiling, Yes, tama ang mga... ang mga hiring na mga establishments. So, syempre, nandito po ang M-Peso, katuwang po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pagbibigay ng serbisyo, especially sa mga mga trabaho, potential na trabaho sa ating mga kababayan. So, again, don't forget to follow the official Facebook page of Municipal Public Employment Service Office. So, ayan po, Kanina, ma'am, nabanggit nyo po na nakipag-coordinate po kayo sa MDR, sa traffic, at saka syempre sa sports office. Yes. Gusto po nating malaman paano po sinusuportahan ng LGU Brooks Point ang mga manggagawa, lalo na sa usapin ng employment opportunities, livelihood, at workers' welfare. Kanina po nabanggit po ninyo na they are very supportive when it comes to the activities. Now, gaano naman po tayo sinusuportahan ng LGU Brooks Point when it comes to the employment opportunities, livelihood, and of course, the workers' welfare? Opo, ayan po, no? First things first, yung pag-institutionalize pa lang ni LGU sa peso. So, malaking bagay yun, ma'am, no? Malaking bagay yung pag-ano niya. Kasi ang ating Public Employment Service Office ay na-institutionalize po last 2024. So, 2 years pa lang po tayo, no? Yung opisina, na kung saan ito po, ang main core functions kasi ng aming tanggapan is yung tinatawag nating employment facilitation services. Yun na nga po yung referral and placement. And nais ko rin palang linawin, no po, pag sinabi po nating referral and placement, ito kasi yung, hindi kasi kami yung namimili. Namimili nung Nagiging daan lang kayo, di ba, kami po ay nagre-refer lamang sa ating mga establishments. Pero yung pagpili po doon sa i-hire nila na employees, sa kanila pa rin po. Opo. Clarification po yun, Wala pong favoritism dito, so wala pong magtatampo. Yun po. So, yun nga po, no, yung pag-establish pa lang ni Peso, malaking bagay na po yun. Kasi nagkaroon na po ng isang tanggapan na mga ngalaga sa ating mga workers, sa mga job seekers, and as well as syempre yung mga employers. Partners din po natin upang makapili sila ng angkop na manggagawa doon sa kanilang mga kanilang establishment po, di ba po? Ayan. Ngayon, another thing, meron din po kasi tayong mga training and livelihood programs. Hindi lamang po ito sa Peso, pero maraming ino-offer yung ating ang buong LGU. Nakaraan last time meron si BP-SAT, di ba? Marami siyang trainings na pwede nating i-offer sa ating mga manggagawa, sa ating mga workers, and sa mga job seekers din. Last time, parang hindi ko sure, pero may mga sila solar trainings. Solar street lights. Oo, mga ganon na po pwede. Mga skill, di ba? Skills training. Ganon din si tourism. Kaya hinihikayat ko po yung lahat na sana i-follow din natin yung page ng mga, of course, lahat ng tanggapan under LGU. Kasi marami po, hindi lamang po iisang opisina
'Di ba? Maraming nag-o-offer ng iba't ibang livelihood programs, trainings, skills trainings, hindi lamang po iisang tanggapan sa Apo. LGU. Marami pong Opo. Facebook pages ang mga opisina dito, hindi lamang po sa Municipal Opo. Information Office. So, Tama. kung gusto niyo pong makakuha po ng mas direktang sagot, I believe na very accommodating naman po ang mga opisina sa pagsagot ng inyong mga katanungan. Nandyan po syempre ang M-Peso, andito rin po ang BPSAT, and of course, may mga pa-trainings din po ang ibang mga opisina dito. I would like to mention also the Municipal Youth Development Yes. Office, ang MYDO po natin sa pangunguna po ng ating focal person na si Kuya Jiro Ibrahim. Nagbibigay po siya ng mga pa-training na alam po natin magagamit po natin siya. So don't miss the opportunity everyone po na makatake po tayo ng mga ganitong klaseng trainings and seminars kasi magagamit po natin to sa ating mga resume and portfolios. Yes, tama. And syempre, pag maganda ang portfolio at resume, ma'am, 'di ba? May additional plus factors po, may plus points 'yon sa mga employers. Kung kaya don't miss out the opportunity to attend some of those seminars and trainings. Yes. And of course, nais po nating pasalamatan po ang ating lokal na pamahalaan ng Bayan ng Brooks Point syempre. sa pangunguna ng ating punong bayan, Honorable Mayor Cesario R. Benedito Jr. Andyan din po ang ating Vice Mayor Attorney Mary Jean De Feliciano. And of course, our Sangguniang Bayan members dahil na-institutionalize po ang M-Peso. Kasi I believe for quite some time na nag-work po ako sa LGU, nakikita ko at sobrang visible ng M-Peso. So, sa welfare ng mga sa welfare ng mga manggagawa po dito sa ating bayan. Siguro idagdag ko na rin, Jong, kasi hindi alam ng karamihan, lalo na yung mga manggagawa dito sa Brooks Point. Pwede kayong lumapit sa M-Peso kapag meron kayong mga problems sa inyong workplace, diba? Opo. Most especially pagdating sa pasweldo. Apo. Kapag hindi nyo nakuha ng tama yung inyong sweldo, pwede po kayong lumapit sa amin. Tapos, Apo. maaari po namin kayong tulungan. Kasi yung, pinalalakas din natin yung ugnayan natin with the Department of Labor and Employment. Parang diba? anak So, kayo ng ng Dole po, kami ma'am, no? actually yung partner ni Dole Apo. pagdating sa local. Apo, Diba? Dito yes. sa mga munisipyo. So, si Peso po yung partner. Kaya yung mga programs ni Dole, sa amin din. Kami rin yung nag-implement. Naalala ko dati nung nasa private private company pa po ako. Medyo sabihin natin medyo nag-attitude ang mga employers. So ang ginagawa ng mga kasamahan ko, ginagawa nilang wallpaper ang logo ng Dole kasi panakot. panakot. So syempre, andito po ang M-Peso Yes. para maging bosses po ninyo. Opo. Para maiwasan po yung mga potential na sabihin nating pang-aabuso Yes. or parang pang-aabuso ng mga powers for the lack of better word. So, syempre, pag usaping sweldo, Ayan. usaping mga, alam mo yun, mga power trippings, ganyan. So, pwede po tayong lumapit sa Peso. Thanks for clarifying Yes din that, po, ma'am po. opo. So, ano naman po ang mga serbisyong patuloy na inaalok ng M-Peso sa publiko na maaaring mapakinabangan ng mga job seekers at empleyado kahit lampas na ang Labor Day? Siyempre, we are interviewing you po, not only for the sake of Labor Day, ma'am, Opo. So, siyempre, marami pa pong mga programs and services po na inaalok yung M-Peso. Yes. So, aside sa tupad na na-mention po natin kanina and other referrals, ano pa po ba ang mga pwede po ninyong naitutulong sa publiko? Ayan. So, ayan po, no, maliban sa mga nabanggit kanina. Actually, yung core, meron kaming 3 main core Yes functions, po. si Peso. Yun na nga po yung referral and placement. And the next one is yung tinatawag namin Career Development Support Program. Ito po yung pagbibigay ng career coaching sa ating mga job seekers. Yun na nga kung paano yung tamang pag-fill out ng mga resumes. Yeah, apo. Yan. Simple yung pag-answer sa mga interviews. And yung another thing po is yung ating sinasabing career education. Ito naman po, lalo na pag nag-start na yung pasukan. Apo. Oo, ayan. Busy na naman kami umikot sa lahat ng mga high schools, 'di ba? Kasi po part ng aming function is yung ma-inform yung ating mga estudyante ano na nga ba yung mga in-demand na trabaho. Apo. Lalo na hindi lang dito sa Brooks Point, nationwide, 'di ba? Baka gusto nila lumabas Yes, na of course. Brooks Point, Apo. 'di ba? Magtrabaho balang araw. And then hindi lamang po 'yun, no? Maliban doon sa ating mga career education, yun na nga po, meron tayong mga livelihood services din na ino-offer, livelihood programs, skills training. Apo. Ayan, abangan po natin yan yung mga ganyan. Sa amin kasi last year, meron kaming livelihood program na tinatawag namin startup program and the food cart.
Okay po, Siguro, opo. nabalitaan Kita na natin niyo yun. dito yung mga food carts, may Opo, logo po opo. yun ng M-Peso. Yes po, opo. So, maliban po doon, meron pa rin tayong mga local recruitment activities. Di ba, usually kakanta kami ng job fairs. Yes po. Ayan po yung pinagsama natin, yung mga establishment sa isang venue. Isahan na lang yung punta nyo para kumbaga pinalapit na natin. Di ba? Apo. Hindi na kayo pahirapan pang pumunta sa iba't ibang establishment. Yes po. Attend lang kayo ng job fair. Nandun na po sila. And, ayan nga po, syempre nabanggit ko nga po, yung mga programs ni Dole, na kami po yung nag-implement. Yeah. So, we have youth employability programs like SPES and GIP. Yung SPES po, ito yung sinasabi natin na special program for employment of students. Pero this year kasi tapos na yung ating application. So next year, abang-abang na po kayo. Abangan ninyo. nyo na lang. Opo. And ganoon din po yung ating government internship program Apo. para sa Or yung ating GIP, mga- ma'am, no? Yes, or GIP para sa ating mga fresh grad. Kineate yung program para magkaroon sila ng experiences, di ba? Yun po yun. And syempre yung pinaka-hot topic, ano ba yun? Yung nabanggit mo kanina, di ba? Yung tupad. Apo, Ayan. apo. Meron din akong another clarification. Go, ma'am. Go ahead. Now is May the gusto ako time. i-clarify pagdating sa tupad. So, pag sinabi kasi nating tupad, ito yung tulong panghanap buhay Apo. para sa mga displaced or disadvantaged workers. Hanap buhay po yung ibibigay, hindi po ayuda. Ayuda. Di ba? Ayun po. But this time po kasi nasanay tayo na si tupad is a community service. Nalinis lang, paglilinis lang, pagwawalis, pagrarabas. Apo. Laging nasanay na ganun si tupad. Ngayon, this year po, binago na po ni Dole yung guidelines na magkakaroon na po tayo ng mga trainings for Apo. them. Apo. So, hindi na lang po siya basta paglilinis sa paligid. No po, training na po ang gagawin ng ating mga beneficiaries. So, a-attend na po sila. So, yun lang yung gusto ko i-clarify kasi yung iba, akala nila palaging At saka meron po Nagawalis tayong lang. may sinusunod po tayo na qualifications. Hindi po basta-basta na nag-apply ka, okay na. Di ba yung ganun? Alam ko, kung daw nagkakamali, ang mga qualifications dyan po, dapat hindi po pwedeng estudyante, Yes, opo. hindi rin po pwede ang buntis. Hindi rin po pwede. Tapos isang pamilya, iisa lang. Apo. Hindi pwedeng Huwag nyo lahat namang na- kahigin lahat. Opo. So, ayun Hindi po. naman po ganun, no? So, yan po yung mga services na ino-offer natin kahit hindi na po Labor Day. Apo, can you tell us more about GIP, ma'am? Kasi nababalitaan ko po na marami na pong nakakakuha ng trabaho outside. Dahil po sa po, 'di ba, sa tulong po ng GIP. Yung iba po talagang nagkaroon na ng work ngayon. May mga work na po sila. Ayun nga po, ang GIP actually is a DOLE program. So, hindi po siya programa ni LGU ni Apo. Peso. Si DOLE lang. Si DOLE po, yung programa po ni DOLE na kung saan kami po yung nag-implement. So, syempre, kung ano po yung binigay ni DOLE na slot, yun sa kada Apo, munisipyo, apo. ayun po yun. So, ngayon po, ang ginagawa po natin dyan, hindi naman po natin to tinatago sa publiko. Lagi po kaming kumbaga transparent talaga Yes. ang M-Peso. Lahat na activities po namin, pinupost namin sa aming official Facebook na kung saan kapag hirings na ni government internship program ni GIP, ayan na po, pwede na po. So yun po nga, yung gaya na sabi ko po kanina, si GIP ay para sa mga fresh graduates. Na kung saan mag-a-apply po kayo sa amin and then ipapas po namin yung mga applications kay Dole. And ito po ay based po rin sa mga grades ninyo, kung maganda ba yung standing nyo sa school, ganon din po yun. So yun nga po, right after natin na kumbaga yung implementation po kasi niya, dito natin sila ilalodge sa mga offices dito sa LGU. Apo. So ayun po, may 3 to 6 months silang experiences Okay dito po. sa LGU, and syempre kapag nagagamit po nila yun as experience pagdating sa kanilang mga resume. Yes So po. kapag apply nila kung dito man sa LGU or sa private, meron kami mga GIPs actually nakapag-apply sa mga private tapos nakuha na sila. So Apo. ganun, marami rin kami talagang sabihin natin, ano bang tawag doon, yung parang yung sa accomplishment, yung mga accomplish niya sila ng mga Apo. GIPs, Apo. di ba? Yung ganun. Na through GIP talagang laking pasasalamat nila. Meron kami actually last time na nagamit niya for application sa teaching.
May mga ganon, Opo. may mga teacher na. Opo, Tapos iba-iba na yung mga yes. profession nila ngayon. Yeah. Kaya kung makikita mo, nakaka-proud din. Napakaswerte ng generation ngayon dahil may M-Peso, no? Kasi if I can remember, nung high school kami, I mean, all thanks, I would like to mention Ma'am Taban, kasi syempre si Ma'am Taban ay talagang career advocate din siya. Pero yes. it's a really good thing na meron tayong opisina dito sa LGU at nakikita natin yung effort ng LGU para mas maihanda ang mga estudyante, particularly the high schools. High school, senior high schools, siya sa pag-take nila ng mga college courses, ganyan. And of course, kung ano ba yung talagang gusto nilang tahaking trabaho kapag sila ay nakapagtapos na ng Yung kolehiyo. SPES, di ba? Yes Narinig po. mo ba yun dati nung high school? Wala, Ako rin. di ba? Sabi ko sana, siguro kung halimbawa narinig ko po siya dati, Oo, maybe baka siguro nakapag-try tayo perang-pera mag-apply. ako ngayon. Kasi may racket ako during bakasyon, hindi nakatunganga lang yun ako, na nga, ganyan. diba? Kaya- And at the same time, experience-wise, namumulat sila sa murang edad kung ano yung itsura ng Sa workplace. pagtatrabaho, Yes, di ba opo. ma'am? So that's a good thing po, na sana merong na sana dati pa meron. Pero we are very lucky pa din kasi syempre andito yung M-Peso and they are probably, not probably, they are really preparing the future of the young generations Yes, in opo. the workplace. So bilang pagtatapos po, ma'am, ano po ang inyong paanyaya sa ating mga kababayan na makiisa sa Labor Day activities at patuloy na sumubaybay sa programa ng M-Peso, lalo na sa pamamagitan ng inyong social media platforms? Ayan po, no? Inaanyayahan po namin yung lahat na lahat ng manggagawa sa darating po na Labor Day sa ating event center sa May 1, na kung saan makiisa po tayo, no? Mag-enjoy po tayo that day. Ayan po, kasi marami po tayo, marami po tayong inihandang mga programa do. Maraming events po that day at bilang pagpapakita na rin po ng suporta, hindi lamang po sa Brooks Point, pati na rin po sa buong Pilipinas. Yeah. And lastly po, kunin ko na rin yung chance na i-take ko na yung chance na baka pwede namin i-promote yung ating Facebook page na M-Peso. No? Hinikayat ko po yung lahat ng mga taga-subaybay natin dyan na i-like nyo po, i-follow nyo po yung page ng Municipal Public Employment Service Office, LGU Brooks Point po, na kung saan doon po nakalagay yung aming mga programs. Diba? Ngayon, sabi ko sa lahat ng mga nabanggit ko kanina, nandoon po lahat ng ginagawa ng M-Peso, makikita nyo po doon upang maging updated po kayo sa ating mga programs. So, and ma'am, thank you so much po ulit sa pagpapaunlak ng interview. Alam naman po natin na napaka-busy po ng inyong opisina ngayon at syempre nagpaunlak pa rin po kayo ng interview dito sa amin. At sana hino-hope ko po na mas mag-thrive pa po ang M-Peso, mas maihatid pa po ang serbisyo sa ating mga kababayan, and of course, sana mas makita po nila yung mga activities and services na inihanda ng inyong opisina para sa lahat. Thank you so much. Thank you so much. Love you so much, ma'am. At ayan po, thank you so much sa lahat po ng mga nakinig. Susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.